Would you like to talk about cryptocurrency? Let's dive in. 4, 3, 2, 1, go! What is cryptocurrency? Cryptocurrency is a digital or virtual currency, that use cryptography and operates using blockchain technology. Therefore, it has no single entity that holds, This is decentralized without any central authority like bank, government, Wala to. Walang gobyerno, walang central bank, that controls. Only the user could hold. So itong kagandahan na ito, hawak mo. You have the freedom to control your own identity and digital asset. So itong kagandahan, may freedom ka. Ikaw lahat magkocontrol. Therefore, when we talk about pros and cons, number 1, ano advantage nito? Transparent. Security. I secured to because of blockchain technology. Number 3, accessibility. Anytime, anywhere, Accessible, just internet. Number 4, we have, well, of course, high return. Volatile kasi yung cryptocurrency, So therefore, napakataas ng nito. Return of investment na tinatawag, ROI. Dahil nga napakabilis, in a short period of time pwedeng mag-bullish, mag-fly to the moon. Totoo, ganun kabilis. And another thing, advantages nito, since hindi siya kontrolado, walang intermediary, decentralized, walang gobyerno, walang intermediary kagaya ng bangko, government. So yun ang kagandahan nito, ikaw mismo magko-control. And aside from that, tinatawag na low transaction fees or gas fees, napakababa compared sa mga traditional kagaya ng mga bangko, And then, syempre, sabi ng iba, kung may pros, kung may advantages, may disadvantages. Ano ang disadvantages nito? Dahil nga high risk, Dahil nga kontrolado mo, well, of course, pag na-hack, ikaw may pananagutan yan, Wala nang ibang sisihin. So, ibig sabihin, prone siya sa hacking. Prone siya sa mga scam. Pangalawa, Then pangatlo, scalable. Dahil nga yung scalability nito, dahil nga sobrang dami ng gumagamit, ng internet, nagkakaroon ng traffic, So nagkakaroon ng question sa scalability. But up to now, I think ginagawa na ng solusyon niya, Then there's an environmental impact, because of the mining, Nagiging issue siya dahil nga siyempre kumukonsumo to ng kuryente, guys. Buong mundo, nagmamining. So nagkakaroon ng carbon footprints to. Siyempre, dahil nga sobra nang gumagamit, buong mundo, multiple user, This is a peer-to-peer network, Siyempre, nagkakaroon ng carbon footprint yan. Siyempre, nagkakaroon ng environmental energy impact. There's a large amount of impact being consumed, So yan, nagiging issue yan. Pero I think ginagawa na rin ng paraan yan. And then, meron pa, pang ilan na ba tayo? Dahil nga, nagkakaroon ng issue sa security, illegal and taxes na ito, hindi alam. Therefore,
aside from the legal and taxation neto nung cryptocurrency, no? Paano raw nagsimula ang ano? Ito, another question, no? Paano nagsimula ang cryptocurrency? So, nagsimula po to dahil noong 2008, sinimulan ni Bitcoin, no? Satoshi Nakamoto, pseudonym, no? He started to invent yung Bitcoin. So, nagkaroon ng Bitcoin 2008, and the rest are history na, no? Nagsunod-sunod na, nagpasukan ng Ethereum 2015, 14, Ethereum, yung mga altcoin, Litecoin, yung mga meme coin, ayan, no? Later na pag-uusapan natin yan. For the meantime, dito tayo tutok sa sa Bitcoin. Kung paano siya nagsimula, cryptocurrency, no? Tayo lalayo. This is decentralized network, guys, no? P2P network. So therefore, hindi kailangan central authority dito. Walang bangko, gobyerno. You have the freedom. Yun ang kagandahan nito, guys, no? And aside from that, no, high return. Pero mas maganda na i-hold nyo, guys, no? Hindi ko sinasabi na mag-trading kayo kasi nga napaka-risky, no? Kung mag-spot trading kayo, no? Or siyempre yung mga gagamit kayo ng mga leverages dyan. Later pag-uusapan niyan natin yan, mga DCA, yung mga chart, no, patterns, yung mga ano pa ba, resistance, support, no, trend line, ang dami niyang candlestick, bullish and bear market, no? Pag-uusapan natin later on yan. Ito muna issue, yung cryptocurrency, no, tinakal nga natin. So ulitin ko po, no, ang cryptocurrency is a digital or virtual currency that normally secured by using cryptography, no, and operates by using blockchain technology, no. So napakasimple po, no, detalyado po yun. I hope naintindihan nyo, guys, no. Later on, pag-uusapan natin yung mga ano man naman, yung other cryptocurrency, yung kung ano-ano sila, no, kung saan ka pwede mag-invest na maganda, no. Pag-uusapan natin yan, guys, especially now, si Trump, no, si President Trump naglabas ng ng mga coins na dapat nyo i-hold, no. Binanggit niya, no, during cryptocurrency parang merong reserve, no. So tinakal niya yan, na nabanggit niya yung ADA, Solana, XRP, Bitcoin and Ethereum, no. Cardano, ADA yun, Solano, tsaka yung XRP, no. Yan dapat yung i-invest, guys, kasi nga binanggit na ni ni President Trump. So napakalaking impact niyan, guys, no. Talaga magbubullish yan, bull run yan, guys, no. Anyway, later on di-discuss natin isa-isa kung ano yung mga coins, no, dapat mo i-hold, no, i-invest. So muli po, ganito na lang. Ito po Cesar Castillo Jr. nagsabi, tirahin mo na yan, at baka tirahin pa na iba. Until next time, cheers Max with the facts, peace out.